Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV camera, makikita ang pag-atake ng Laglag Baryagang sa kahabaan ng Rizal Avenue sa Maynila. 350,000 pesos ang natangay nila sa biktima. Nahagip din ng CCTV ang mabilis na modus ng Laglag Baryagang sa Angeles City, Pampanga. Mga alahas at pera ang napuntirya naman nila. Ano ang kaugnayan ng dalawang grupo? Kitang-kita mo na systematic yung kanilang ginagawa. May tagalaglag, merong taga-kalabit, merong naghihintay para pagka yung lumingon na yung victim, kukunin yung gamit. Sa Quiapo, Maynila, isang lola naman ang nakuna ng video na nanglaslas at nandukot sa bag ng isang babae. Sir! Ano sir? Sir, okay to. Sa datos ng Philippine National Police o PNP, patuloy ang pagtaas ng kaso ng pagnanakaw sa bansa. Ano ang ginagawa ng mga otoridad para mapigilan ang pag-atake ng mga kawatan? Tanghaling tapat noong May 8, 2023, makikita sa CCTV ang paghinto ng isang puting SUV sa Rizal Avenue, Santa Cruz sa Maynila. Ilang metro ang layo mula sa puting sasakyan. Isang kulay asul na SUV ang huminto sa bandang unahan. 8 pasahero ang bumaba mula sa asul na SUV. Agad na nilapitan ng grupo ang puting SUV. Sa una, 3 nakapayong ang makikitang umikot at dumikit sa puting sasakyan. Ilang saglit pa, isang lalaki ang naupo at tila may inilagay sa kalsada. Ang lalaki, sinubukang katukin ang bintana ng sasakyan ng biktima. Nang mabigo ang lalaki na pababain ng biktima, agad siyang lumayo mula sa puting sasakyan. Segundo lang ang lumipas. Isa pang lalaki ang pumatok sa sasakyan ng biktima. Actually, kinalabog-kalabog yung pinto niya. Kasi tinuturo may barya doon sa baba. Nung sinilip niya sa bintana niya, maraming ang barya. Ngayon, binuksan niya yung pinto niya. At nang buksan niya ang pintuan ng sasakyan, isang miyembro ng grupo ang biglang sumalisi sa kanya. Kasi yung sasakyan ngayon, di ba, naka-auto lock. Pag binuksan mo isang pinto, bukas na lahat. Nung buksan niya yung pinto niya, sinabayan naman doon sa kabilang pinto, doon sa harapan din, binuksan naman ng isang kasama ng suspect at kinuha yung bag niya, yung sting bag niya. Sa loob lamang ng halos 3 minuto, nakapangbiktima ang grupo ng Laglag Barya. Nakuha ng mga kawatan mula sa biktima ang bag na naglalaman ng 350,000 pesos. Nakapanayam namin ang lalaking biktima. Pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kwento ni Peter, hindi niya tunay na pangalan. Gumilid siya noon sa Avenida para bumili ng charger ng cellphone. Nung along the way, nakita ko yung phone ko, low bat. Hindi ko rin nadala yung car charger. So, nag-slow down ako para bibili ng car charger. Pag-aamin ni Peter, wala siyang kamalay-malay noon na tinarget na pala siya ng Laglag Baryagang. Nalaman ko, nandun na kami sa may Banawe. So, nung check ko, wala na talaga. So, doon ko na naisip na yung may kumatok sa akin at saka yung bumukas yung sign ng pintuan sa panel ng sasakyan ko. Doon ko na nalaman na nasalisihan ako. Malaking bagay ang 350,000 pesos na nanakaw sa kanya. Na-diagnose siyang may sakit sa kidney. Kasi kawawa naman kami ng biktima. Ako na naglalaan for my medical condition. Bigla na lang mawala in matter of seconds yung ilang buwan na pinaghihirapan. April 20, 2023,
Isang grupo rin ng laglag barya ang umatake naman sa loob ng isang fast food chain. Sa CCTV footage na nakuha ng Angeles City Police Station 1, makikita kung paano na biktima ang isang senior citizen na babae ng isang grupo na ang modus ay laglag barya. Sa video, makikitang abalang kumakain ng mag-asawang ito. Nang tumayo ang asawang lalaki para kunin ang order nila, makikitang pinaligiran ng 5 tao ang babaeng biktima. Ilang saglit pa, may inihulog na pera ang isang babaeng suspect. Inilapit ng lalaking suspect ang pera sabay kinalabit ang biktima. Nang kalabitin ng lalaking nakaputing t-shirt ang biktima, mabilis namang kinuha at itinakbo ng lalaking nakaputing sombrero ang bag ng babae. Ano ba mga nakuha? Bag, wallets, at maliit na amount of cash. Ang malaki lang talaga yung halaga ng mga bag at wallets. 100,000 yung halaga nun. Ano ba yun? Pag-aaralan muna nila sino yung mga customer doon, sino yung mga pwede nilang bibiktimahin. Siyempre, titignan nila kung sino yung possible o potential at kung sino yung kaya. Tingin nyo ba ito yung mga bihasa na talaga sa ganitong klaseng modus? Kitang-kita mo na systematic yung kanilang ginagawa. May tagalaglag, merong taga-kalabit, merong naghihintay para pagka yung lumingon na yung victim, kukunin yung gamit. Kaya malilito ka talaga kasi yung kumalabit sa'yo, pupunta sa kabilang side. Pag dingon mo dito, wala na yung bag mo kasi may kasama. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga biktima. Papailan sana namin sila regular filing ng complaint. Ang problema, ang ating victim ay medyo hesitant at ipagpapasa Diyos na lang ang pangyayari. Pero mag-uulit at mag-uulit yan pag ganyan eh. Hindi po ba? Actually, yung iba kahit nahuhuli, umuulit pa rin. Yung pa kayang hindi sila napailan. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, lumabas na iisang grupo lang pala ang sumalakay sa Maynila at sa Pampanga. Mahuli kaya ang mga suspect? Nitong May 20, 2023, isang grupo na may 9 na miyembro ang nadakip sa drug operations na ikinasa ng Manila Police. Sa gitna ng investigasyon ng mga pulis, kumpirmadong ang grupong naaresto dahil sa iligal na droga ay ang parehong grupo ng laglag barya na umatake sa Maynila at Pampanga. Hindi ba yun sir na nag-reflect ng barya sir? Yung unang pumatok sa iyo? Ito. Ito po sir. Ano ba yung ginawa niya sir? Nilaglag yung barya? Nilaglag yung barya sa likod ng sasakyan, tapos pinatok niya ako sa harapan. Through interrogation and interview, inamin naman nila na sila yung nagnakaw. Pagkano nakuha niya? Yun na talaga sa sabi ng isip mo, nakakahilig sir. Talagang ang laman nun sir, mga 3,000 plus na sir. Nagnakaw doon sa may San Fernando, sa loob ng isang fast food chain, doon sa mag-asawang may edad na. So through intelligence driven, na-identify natin na yung tatlo doon, known laglag barya member. Sa kasalukuyan, nakakulong ang mga suspect sa Santa Cruz Police Station sa Maynila. Yung pagkakahuli nila sa drugs, inquested sila, tapos sinampahan pa ho natin sila ng kaso sa TEP po, TEP sa Lise. Kung ang iba, grupo kung sumalakay sa kanilang modus. Sa May Quiapo, Maynila, isang lola ang solo kung umatake ng pandurukot. Gabi noong February 14, 2023, pinagdudahan ng ilang kabataan ang kahina-hinalang kilos ng nakaputing damit na matandang babae. Meron pong mga kabataan doon na naka-standby. Siguro madalas siyang nakikita o kilala na ho siya, batikan naman durukot. Binidyo ho siya ng bata. Kita sa video ang paghawak ng matanda sa bag ng isang babae. Nung mga oras na yun, nalaslas na pala ang bag ng biktima. Dahil nakatunog ang biktima, agad siyang nakatawag ng mga pulis sa lugar. Sir, asa ba sir? Sir, awakan ito, awakan ito. Duduhod yan. Meron siyang blade na nahuli namin, 2 piraso. Sinlaki lang ng daliri, napakatalim. Yun ang ginagamit niya, pang hiwa ng bag.
Ikaw ba to? Oo, sir. Ano mo? Nang bulat-latin ang bag ng matanda, doon nakuha ang ninakaw na wallet. Mami, ilan taon ka na, Mami? Anong ginagawa mo? Agad na dinakip ang 64 na taong gulang na suspect. Ikaw ay inuuli namin, ha? Sa kasong magnanakaw, ha? Tapos dinala na po sa presinto upang imbestigahan. Nasampahan po natin siya ng kasong theft. Makalipas ang ilang araw, agad raw nakapagpiyansa ang suspect. Ang challenge sa amin, siyempre, paulit-ulit nilang ginagawa kasi napakamura ng piyansa. Sila, kapag nakapagnakaw ng malaki, magtatabi ng pampiyansa. Pagka in-request natin, magpipiyansa, magnanakaw ulit yan. Dagdag pa ng mga pulis, isa pang hamon ang pag-atras ng mga biktima sa mga isinampan nilang kaso. Kaya hindi tuluyang napapanagot ang mga suspect. Kaya lang ang records niya kasi, puro dismiss case na. Kasi hindi naatinan ng complainant, nag-uurong na ng kaso, inaareglo niya. Sa datos ng Philippine National Police, theft o pagnanakaw ang nangungunang krimen sa bansa. Mula 6,304 theft cases noong July 2021 hanggang January 2022. Tumaas ito sa 6,682 mula July 2022 hanggang January 2023. Paalala ng mga pulis, maging mas maingat para hindi mabiktima ng pandurukot at pagnanakaw. Be aware. Lagi tayong on guard sa ating property pag nasa labas tayo. Para naman sa mga biktima, mahalagang magkaroon ng mas malawak na police visibility para agad silang makapagsumbong at maiwasan na mangyari ang mga ganitong krimen.